Hello everyone! Kamusta sa inyong lahat? Ito po ulit si Marisa Jason Gabriel. Itong araw na ito, April 10, 2009, ay ang araw na unang tumuntong ako dito sa lugar na ito, dito sa bansang Switzerland. April 7 or April 8, nang lisanin ko ang aking mahal na islang Boracay. Lisanin namin ng mga anak ko. I was very scared and nervous at that time. Umalis kami ng Miyerkules Santo, April 8. Lumipad kami patungong Maynila. Dahil kinaumagahan ay lipad namin papuntang Qatar or Dubai ba yun? Nakalimutan ko na. That was 12 years ago. And then, another flight, connecting flight from Qatar, to Switzerland. Noong mga panahon na yun, si Pao ay 4 na taong gulang pa lang. And yung panganay ko, si Thea, ay 5 taong gulang. Na nung mga panahong iyon din ay medyo bata-bata pa tayo ng konti. Kaya malakas ang loob, matapang. Kahit kinakabahan, pero nasa isip ko, kakayanin ko. So, yun nga, Biyernes Santo, April 10, 2009, nung dumating kami dito sa bansang Switzerland. That was really nice day. Mainit, sumisikat ang araw, hindi na ganun kalamig, and I was really so excited. Mga bata excited at the same time. Hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari sa amin in the long run. Lahat bago. Excited and all. At syempre, isa sa mga pangarap natin bilang Pilipino ang makarating ng ibang bansa, of course. And to think Switzerland ay isang lugar na kumbaga pinapangarap ng lahat ng tao na mapuntahan. I am just very lucky na dito ako napadpad sa lugar na ito. Nung simula, okay lang. Masaya. And yung nasa loob ko, nasa puso ko, madali lang ako makahanap ng trabaho. Kasi confident ako. I speak good English. I mean, noon, I really speak good English. I'm fluent in it. Nawala lang siya, nasira lang yung English ko nung in the long run na ilang taon na kami nakatira dito na wala kang English na kausap, and nung matuto ako ng kunting German, tuluyan ng nasira yung ating English. Yun nga sabi ko, mabilis lang ako makahanap ng trabaho kasi I can speak English. Pero nalaman ko hindi talaga ng kadali. Kasi hindi porket fluent ka magsalita ng English ay madali ka na makahanap ng trabaho. Siguro sa mga lugar na English-speaking country, madali ka lang makahanap ng trabaho. Pero dito, sa lugar na napuntahan ko, which is ito nga, Switzerland, English is not a language for them. I mean, they started to speak English also in school, but it only since nung dumating kami nung 2009, sabi ng asawa ko, they started only to have English subject in school, I think mga 3 years ago. So hanggang ngayon, they have English subject in school. Pero noon, walang nagsasalita or walang English sa school. They have 5 different languages they speak here. Una na yung High German, French, Italian, Reto-Romanish, and of course yung Swiss German nila. Sa Makatwid, pagdating ko dito, sabi ko magkahanap ako ng trabaho pero hindi nangyari kasi nga I need to learn nung salita nila dito. So, nag-aral muna ako. Actually, nag-aral ako ng German, pero hindi siya yung talagang ano tawag nun,
every day ako nag-aaral. Intensive German course na tinatawag nila. Yung akin lang is basic, 2 times a week and only 2 hours every class. So I finished at least the 3 parts of that course. And from then on, I started applying work. Una, nag-apply ako sa McDonald's na actually magsisimula na sana ako doon, pero ewan ko, isang instruction lang na hindi ko naintindihan, and the next day pinagsabihan akong wag nang bumalik. Yes, ganun sila ka-tough dito. Then after that, pumasok akong part-time tagalinis ng opisina for I think 3 weeks. Every night ako naglilinis, and hanggang ngayon ganun pa rin ang trabaho ko. Hindi na nga lang sa opisina. Hindi madali ang maging dayuhan, especially sa ganitong lugar na mahirap. I mean, mahirap kasi hindi mo siya bansa, and meron talagang mga tao na mamaliitin ka, and may mga racist din. Kasi mostly kapag ka nakikita nilang Asian ka, ang tingin sa'yo lupa. I mean, they are langit sila, lupa ka lang. Yung parang ganun na pero hindi naman lahat. Pero karamihan, lalo na yung may mga edad na mga tao na dito, they look at you like a very small insect. Yung kung pwede nga lang na ipagtabuyan ka na, hoy, bumalik ka sa pinanggalingan mo, yung ganun. We have so much roller coaster sa loob ng 12 years na nandito kami sa Switzerland. May mga times na gusto ko nang sumuko. May mga times na halos kulang na lang balutin ko na yung mga abubot ko at mag-book ng flight, umuwi ng Pilipinas, kasama yung mga anak ko. Yung mga ganun. Kasi iniisip mo nung I really have a good life in the Philippines, back in Boracay. I was working well. I have a good salary, and we have at least a home to stay, a very hindi naman siguro luxurious, pero at least comfortable place to stay, a home to stay. And pagdating mo dito, lahat bago, you struggle everything, kahit mamili ka or you have to ride a bus or a train, no one understands you. Of course, there is also English instructions, but syempre, mas maigi talaga minsan yung nagtatanong ka pero no one understands you. Yung mga ganong sitwasyon. Pero, thanks God, thanks Jehovah, nalagpasan namin. And eto nga, today, April 10, is our 12 years in Switzerland. And I am proud, I am lucky, and I am happy, and very contented, satisfied with what I have now, and sa mga narating ng dalawang anak ko ni Thea. Thea, she's working in a government company, daycare center dito sa Zurich, and Paul is now in his 2nd year of electrical course. This coming August, he will be in his 3rd year. So, konti na lang, Day. Konti na lang. After that, pag nakatapos na si Pao, uuwi na ako ng Boracay and magtatanim na lang ng kamuti saging at kamuting kahoy. And gulay. Live easy life, comfortable, and yung walang stress. Hindi ka naghahabol ng oras, yung hindi ka gigising ng madaling araw, uuwi ka, madilim na. Yung sakripisyo, alam nyo ba, lalo na pag winter time, Diyos ko, nung umpisa, sabi ko, okay pa. Masaya, kasi winter is coming, snow is coming. Alam mo, yung excited ka pa kasi wala sa bundok. Pero nitong mga huling taon,
after maybe 7th, 8th years na namin dito sa bansang ito, yung padating pa lang ang winter, iniisip ko na, oh my God, winter is coming. Taglamig na naman, yung mga ganon. Pero, anyway, sige lang, life must go on. And, noon, February or January pa lang sabi ko, oh my God, February na. Isang buwan na lang, spring na. Pero alam nyo ngayon, April na, this coming Monday, mag-i-snow na naman. So, nagbabago talaga ang takbo ng panahon. Araw-araw. And, yeah. Yan na lang muna kasi baka mag-tell all ako. Mahirap na. Binalikan ko lang konti yung aming mga experience nung bagong dating kami dito. Actually, it's just a part, maybe 1/4 of it. Just a little bit of sharing, kumbaga. So guys, thank you for following me. Thank you for subscribing our channel. Thank you for all the love. And thank you for watching always our videos. Kahit nga wala ka namang matutunan. And yun nga lang, siguro ang nakakabinta ay mga magagandang lugar at tanawin yung naipapakita ko. Other than that, walang kabuhay-buhay. Kumbaga. But anyway, maraming salamat ulit sa inyo. Enjoy the view. Bye-bye!